Guys, welcome back to our channel. Yan guys, today pala is may gagawin po tayong maintenance po sa ating Suzuki ZX2R na medyo nabantayan natin guys na yung minor o yung tunog ng ating andar o yung andar ng ating ZX25R guys is medyo hindi siya consistent. Yung meron siyang fluctuation sa kanyang RPM guys. Ito yung RPM gauge. Ayan, so kapag pinandar natin guys is nagpa-fluctuate yung kanyang ito yung daliri ng ating RPM gauge. So basically guys, kapag ganyan yung issue ng inyong ZX25R, ang problema niyan guys is yung sa kanyang spark plug. Madumi na po siya guys. Possible na nag-build up na po yung carbon dun sa kanyang spark plug tip. Kailangan na siyang linisan o di kaya papalitan ng spark plug. But in this case sa ating motor, kasi ang kanyang tinakbo guys is nasa 5,000 km pa. So ang gagawin natin guys is lilinisan lang natin yung spark plug ng ating ZX25R. Ayun lang, hindi pa siya advisable na palitan kasi yun nga, bago pa kasi yung motor natin at saka bata pa yung kanyang tinakbo. At basically pag magpapalit tayo ng spark plug, usually pag lumampas na ng 20,000 km yung tinakbo, but this one is nasa 5,000 pa kasi guys sayang naman kapag nagpalit tayo ng spark plug yung stock spark plug nito guys is talagang magagamit pa. Konti lang, kulang lang talaga siya sa linis. Yan lang, may mga carbon kasi na nag-build up dun sa kanyang spark plug tip. So yan, abangan nyo guys yung ating vlog today. Alright guys, so ang pinakauna is tinanggal namin yung upuan. So madali naman siyang tanggalin guys. Una dito. So tapos ito naman yung sa rider. Meron naman siyang hinihila dito para ma-move yung upuan dito guys. So yan, binalik natin yung upuan guys. Para makita nyo, yan, hihilain natin to. Yan, so yan, pwede na ito siyang ma-move. Hinihila to dito guys, move natin. Yan. Alright, so yan, na-move na. Okay, so ang susunod nito guys is tatanggalin muna natin yung itong side fairing o yung cover. Yan, para meron tayong access dito sa kanyang tangke. Kasi ito yung tangke guys is kailangan natin i-remove. Talagang tatanggalin natin para magkaroon tayo ng access doon sa kanyang mismong ibabaw ng makina. Kasi nandun nakalagay yung spark plugs guys. Ayan, para magkaroon na tayo o malinisan na natin yung spark plug. And at the same time, lilinisan na rin natin yung kanyang air filter guys. Yan, sabay na natin yan guys kasi isang baklasan na yan So yun, ganun yung gagawin natin. Lilinisan natin yung air filter at saka yung spark plug. So dapat tanggalin yan guys para totally ma-remove natin yung tangke ng motor. And then yan, so meron pang hose niyan doon sa ilalim din guys, malaki. Ayan. Ito pala, tatanggalin pa pala to guys. Alright, so yan. Then may connector doon sa ilalim.
Ayan guys, natanggal na namin yung tangke. Yun, nandun na, nilagay na namin. So dito yung air filter. Ayan, so lilinisin na rin namin yung air filter. Ayan, so ganito pala yung itsura niya guys, ilalim kapag tinanggal natin yung tangke. Right guys, so kailangan tanggalin tong side fairings ng kaliwa. So para matanggal nitong ating air filter. Kasi nga nasa ilalim yung access natin para matanggal yung spark plug. Ayan, so may mga maliliit siyang clips dyan guys, yan, dalawa yung clips para matanggal natin itong kanyang side fairing. Ayan. Yun guys, so natanggal na namin dito sa banda, sa gilid, sa kaliwa. So yan, may access na tayo dun sa gilid. Tanggal, nire-remove pa natin yung para sa kanyang turn signal. Yan yung connector, so kailangan connector guys para ma-remove natin itong, kasi nandun yung signal light ng motor. Yan, so yun. Okay, so lagay natin dito. Yan. So ito guys, last ito tatanggalin natin. Ayan. So yan, so may ayun, so may full access na tayo dito sa gilid. And ito yung tinatanggal guys. Yan, ito yung tinatanggal guys, yan. So para ma-remove tong kanyang buong air filter box. So doon sa kabila, ayun, so mayroon din kailangan tanggalin dun sa ilalim, may hose, ayun, kailangan paluwagan. Ito rin guys, tatanggalin din to, yan, yan. Guys, ito na yung ano, ito yung sa kanyang throttle body guys, ano, tapat ka. Wow! Yan. So dito yung mga spark plugs. Ito yung kanyang ano guys, high tension. Ayan. So kailangan nating tanggalin yung apat na high tension. So yan gagawin natin guys, sequence natin. Ayan yung high tensions, sequence natin. Tigas to guys. Ayan, kasi yung spark plug guys nasa ilalim. Yun, siya naka-sequence siya. So, ayan. So, kailangan niyang gumamit ng spark plug socket guys para ma-remove nyo yung spark plug kasi masyadong malalim yung ano. Yan, so masyado siyang malalim guys. Yan guys, so check natin yung spark plug guys sa loob. Lagyan natin ng ilaw yung ating cam. Yan. So yun po yung spark plug nasa loob guys. So ayan na. Ayan, ayan. As you can see yan, malinis pa yung ano, yung tip ng spark plug. Yung dito sa may bandang likuran guys, sa may tension o sa may tension wire, ayun yung tinanggal natin. Ayun, yun po yung high tension wire.
So yan po kasi yung nagbibigay ng kuryente dito sa spark plug. Ayan. Ayan. Siya po yung nagbibigay ng kuryente dito sa spark plug. So pag pinasok natin yung high tension wire dyan guys, yan yun. Magkoconnect yung spark plug. Tsaka yan, bibigyan niya ng kuryente para makapagsunog ng maayos tong spark plug. Yun yung tinatawag nilang combustion process guys. Ayan, so yan, 4. Kasi nga 4 cylinder itong ating motor. Meron siyang 4 na spark plug. Kaya meron din siyang 4 na headers o yung sa tambutso. Ayan. And then ito, meron din siyang 4 na intake. Ayan, as you can see, meron siyang 4 na intake. Ito yung tinatawag nilang intake manifold o yung throttle body. Ayan, intake. So ito yung humihigop ng hangin guys. Konting kaalaman lang guys. Kasi yung mekaniko natin is kung kinukuha niya pa yung tools niya para pangtanggal dito sa spark plug. So ayan, konting kaalaman guys. Ang combustion process kasi ng motor guys is galing dito. Yan, humihigop siya ng hangin dun. Ito kasi yung yung air scoop niya. Ayan, dito dumadaan yung hangin. Tapos yung airbox. Tapos yung hangin, ang ginagawa is pinifilterize ng air filter ng airbox yung hangin at ayun, lumilinis. Tapos dito yung papasok guys. Ayan, pag nag-rev tayo guys, ang mangyayari ito yung parang butterfly sa loob guys is yan, mag-open yan. Open. Pag mag-open yan, papasok yung hangin. Kapag pumasok yung hangin guys, magkakaroon ng mixtures dun sa loob ng makina. So ngayon, ang gagawin, sandali ha, nasan na yung mga nasan na yung mga injectors nito guys. Parang nasa ilalim hindi ko makita. Meron kasi itong injectors guys. Sandali, nasa ilalim siguro yung injectors nila, hindi ko na makita dito. Basically guys, meron din kasi itong injector. So baka nandito banda guys. Meron kasing cover. Meron siyang injectors guys. Yung injectors guys, yun yung gasolina. Doon nang gagaling yung gasolina niya. Nagsasabay kasi yan guys habang kumukuha to ng hangin, itong intake manifolds. Tapos yung injectors niya guys is nagde-detect yung kanyang computer box. Nagde-detect yun habang nire-rev mo yung manubela. Yon, pag nire-rev mo kasi itong manubela guys, nag-o-open itong kanyang intake manifolds. Ito yung parang mga butterflies. Tapos sinasabayan yun ng injectors. So parang nag-spray siya ng gasolina. And then habang ganun yung process, ang nangyayari is yung ito namang spark plug is, ang ginagawa ng spark plug guys, kaya nga tinatawag siyang spark plug kasi nag-spark siya sa loob ng makina. So ang gagawin niya, yung mixtures ng gasolina at saka ng hangin, sinusunog ng spark plugs. Kaya yan, spark. Sinusunog siya ng spark plugs. So doon nangyayari ang combustion process. Kaya umaandar yung makina. So, kapag nagkakaroon kasi ng combustion process guys, umiikot yung mga internals ng makina. Kaya tumatakbo yung buong motor. Ayan. So, yun yung explanation natin guys. Kung bakit nagkakaroon ng apekto yung maruming spark plug sa andar ng ating motor. Yun, no? Hindi firm yung kanyang tawag nito, RPM. Ito yung RPM gauge guys nagpa-fluctuate. Ibig sabihin ng fluctuate is parang gumaganon. Hindi siya firm. Yan, dapat firm siya kasi pag pinanda natin siya guys, usually pag nagpapainit siya 2000 RPM tapos hanggang sa 1000 RPM lang. Yun yung pinaka minor niya, yung minor. Parang kotse rin guys, yun, ganun. Ayan, so kaya kailangang linisin yung spark plug kasi nga marumi na yung sa kanyang tip. Sandali guys, papakita natin mamaya sa inyo guys kapag natanggal na natin yung spark plug. Makikita natin yung tip dun sa ilalim. Kasi dito sa ibabaw guys, malinis yan. Of course, malinis talaga yan kasi bago pa yung spark plug, 5,000 pa yung tinakbo. At saka, sa likod lang naman kasi to ng tension wire. Ayan. Yung marumi nito guys, yung dun sa ilalim sa may makina. Yung sa may sinusunog niya yung tawag nito, yung gasolina. Ayun, kaya nagkakaroon ng carbon deposit dun sa spark plug. Pag nagkaroon kasi ng carbon deposit sa spark plug guys, ang nangyayari is hindi niya na maayos, hindi niya na nasusunog ng maayos yung gasolina, yung mixtures ng gasolina. Kaya yung minor ng motor
ay hindi na ganun kaganda. So hindi na ganun ka-firm. So ayan. Alright guys, so ito yung spark plug. Sa 3 na. Ito yung sa 2, ayan. Okay, ayan. Ayan. Oh, gamay yung kamot. Maliit daw kasi yung kamay ko. Ayan. Ayan, so yun. Ito yung mga itsura ng spark plug guys. Ayan. So, ayan. Ayan. So ito yung carbon deposit guys na dapat linisin. Asa to ang Ayan, so pakita natin sa inyo guys kung paano siya linisin. Yan. Yan. So tinatanggal niya lang yung carbon deposits guys. Yung itim. Ayan guys, so pagkatapos niyang brasin guys, ang gagawin natin is sprayan niya ng WD-40. So kung meron kayong spark plug cleaner, mas maganda. Kasi yun talaga yung cleaner ng spark plug. Peridyo mo? Ayan. Guys, nililiha yung lilihain yung tip ng spark plug. So para luminis yung sa tip niya. Kasi nga merong carbon deposit na nag-build. Yeah, so linisin yan, ganyan. Yan, so ngayon, WD-40, yan guys. Yan. Yan guys, so ganito siya kalinis ngayon guys. Oh. Ayan. Nating lilinisin. Ayun, so tatanggalin na yung filter guys. Yan, so nililinisan niya yung air filter natin guys. Meron siyang brush. Kung meron kayong air pressure, pwede rin yun. Check natin. Si Moment of Truth. Ayan. So ngayon, okay na.
Oops! Naka first gear. Ikuhan ko nulon. I-neutral muna natin. Yan, so neutral. Yan. Cold start muna tayo guys. Yan yung cold start niya guys. Okay. Dati guys is pag nagko-cold start siya, nagpa-fluctuate. Fluctuate. Ngayon guys, as you can see, ayan, oh, firm na yung yung RPM niya kasi mag-high rep to guys kapag cold start. Kailangan niya painitin yung makina. As you can see, wala na siyang fluctuation. Ayan. So ang ibig sabihin nito guys, pinapainit pa yung makina. Pag uminit yung makina, bababa yan hanggang 1.5 RPM or 1,000. Ayan, alright guys. So ganyan na po yung yung cold start niya. So firm na po yung tunog. Yan. So dapat ganyan siya, naka-high rev lang. Hindi nagpa-fluctuate kasi yung dati bumababa, tumataas, bumababa yung yung minor habang naka-cold start. So ngayon, ayan, as you can see, ayan. Ayan guys, ngayon tetestingin naman natin yung kanyang throttle. So kasi nung dati guys, kapag pinipihit natin yung throttles, may delay yung kanyang response. So ngayon wala na siyang delay. Ayan. Ayan. So pumapasok na yung yung throttle natin pag pipihit ng throttle. Dati kasi guys, pag pinihit natin, saka pa siya nagkakaroon talaga ng delay. Ayan. Patayin na natin guys. Guys, thank you for watching. And sa mga bago po nating viewers dyan guys, hopefully makapag-subscribe kayo sa ating channel guys. And hanggang dito na lang po ang ating vlog. Ayan, ride safe palagi guys. Thank you.